Naging produktibo ang naging linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Highlight naman dito ang kanyang pangunguna sa pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga tsuper na lubhang apektado ng energy emergency. Ang buong linggong aktibidad ng Pangulo atin pong balikan sa ulat ni Kenneth Pasyente. Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsalubong sa 343 OFW mula sa Middle East. Personal na nakipag-usap ang Pangulo sa mga OFW at kanilang pamilya at sinaksihan ang pagbibigay ng mga suporta ng pamahalaan. Nagtungo rin ang Pangulo sa Camarines Sur para inspeksyonin ang San Agustin San Ramon Agrarian Reform Farmers Cooperative at ang Masba Solar-Powered Irrigation Projects. Nakipag-usap ang Pangulo sa mga magsasaka sa lugar kung saan kanilang inilahad na malaki ang naitulong ng proyekto sa pagpapababa ng kanilang gastusin sa kuryente at sa pagpapabuti ng kanilang kabuhayan. Ininspeksyon din niya ang Vegetable and Fruit Processing Facility at Bicol Mega Cold Storage Facility sa Pili. Martes nanguna ang Pangulo sa pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga public utility vehicles. Binigyang diin niya ang madaling access at kakayahang magamit ang iba't ibang paraan sa pamamahagi ng subsidiya. Miyerkules nanguna ang Pangulo sa send-off ceremony ng nasa 290 physicians na ipadadala sa mga komunidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sila ang mga nagsipagtapos sa ilalim ng Doctors to the Barrios o DTTB program ng pamahalaan. Ayon sa kanya, napapanahon ang deployment ng mga doktor lalo't hamon pa rin sa ilang lugar ang access sa healthcare. Humarap din ang Pangulo sa isang press conference kung saan inireport niya ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan sa harap ng krisis sa Middle East. Inilatag din niya ang mga plano ng gobyerno para matugunan ang pagsipa ng presyo ng langis bunsod ng gyera. Isa rin sa highlight ng linggo ng Pangulo ang pagdedeklara ng State of National Energy Emergency. Sa harap ito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East na nagbabanta sa supply at presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kabilang na rin ang mga pagsasara sa mga kritikal na ruta ng langis tulad ng Strait of Hormuz na nagdudulot ng pagkaantala sa daluyan ng petrolyo sa buong mundo. Sa harap ng hamong ito, hinimok ng Pangulo ang publiko na magkaisa at magtulungan lalo't bawat isaan niya ay may magagawang maliit na paraan para makatulong. Hinikayat niya ang lahat na isabuhay ang bayanihan at maging responsable lalo na sa pamamahagi ng tamang impormasyon. Huwebes, biyaheng Isabela ang Pangulo kung saan ininspeksyon niya ang Ambatali Warehouse with multipurpose drying pavement at ang Ramon Onion Cold Storage Facility. Layo ng dalawang pasilidad na umagapay sa mga pangangailangan ng mga magsasaka para mas tumaas ang kanilang ani at kita. Nagtungo rin ang Presidente sa Cabatuan Super Health Center at pinangunahan ang turnover ng dalawang patient transport vehicles sa munisipalidad para mapahusay ang pagtugon sa mga emergency. Biyernes, pinangunahan niya ang pagbubukas ng Ninoy Aquino International Airport Expressway westbound off-ramp to NAIA Terminal 3 project. Nagbibigay ito ng direktang koneksyon mula NAIAX patungong NAIA Terminal 3 na nagpapadali sa pag-access ng mga motorista at nagpapabilis ng biyahe ng mga pasahero papunta sa paliparan. Nanguna rin ang punong ehekutibo sa pagtatapos ng Philippine National Police Academy silang paglaom Class of 2026. Hinikayat niya ang mga nagtapos na manatiling tapat sa kanilang sinumpaan at magsilbing makatarungan at maaasahang tagapagpatupad ng batas para sa hustisya, kaayusan at seguridad ng mga Pilipino. Matapos ang 6 na taong pagkaantala, nabuksan na rin ang Atlu-Bola Bypass Road sa Mabalacat, Pampanga, ang proyektong pang-infrastruktura na pinabilis sa ilalim ng direktiba ng Pangulo. Ipinag-utos din niya sa DBM na ilabas ang 145.56 billion pesos para sa Central Mindanao High Standard Highway Project na naglalayong pabilisin ang paglalakbay sa lupa at pasiglahin ang paglago ng ekonomiya. Inaprubahan din ng Pangulo ang pagpapatupad ng 3-term school calendar sa mga pampublikong paaralan simula ngayong papasok na school year para mapataas pa ang antas ng edukasyon sa bansa. Layunin ng bagong polisiya na mapakinabangan ang bawat oras ng pag-aaral na madalas naaapektuhan ng masamang panahon, pista opisyal at iba pang okasyon. Iniutos din ng Pangulo ang pagtutok upang pabilisin ang matagal nang naantalang rehabilitasyon ng Marawi City. Sa ilalim yan ng Reconstruction and Development Plan for a Greater Marawi o RDPGM Stage 2 na layong ibalik ang mga infrastruktura sa transportasyon, enerhiya at tubig at muling itayo ang mga komunidad na may maayos na tirahan. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.